Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y magpuri at magalak sa linggong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng Santo Niño. Kung titingnan niyo po ang larawan ng Santo Niño, isa sa kanyang kamay ay nakahawak sa isang bola. Ito po ay ang globo o ang mundo. Ibig sabihin, hawak ng Diyos sa kanyang palad ang ating buhay, ang sangkatauhan, ang sansinukob. Kahit na larawan ng isang maliit na bata, may kapangyarihan pa rin ang Diyos. At pinapaalalahanan tayo sa Ebanghelyo na kung hindi tayo magiging kamukha ng mga maliliit na bata, hindi tayo mapapabilang at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo para sa mundong ito, pero para tayo sa Diyos. Bakit ba tayo ay nalulungkot, napapagod, nawawala minsan sa buhay dahil nakakalimutan natin? Ang buhay na ito ay para sa Diyos lamang. Pag inaangkin natin ang buhay na ito, pagkala natin ang ating buhay ay para lang kumita, magkaroon ng kapangyarihan, para magkaroon ng sarap, tayo ay nawawala at tayo ay magwawala. Nawawala ang kapayapaan sa ating buhay, dito nababawas ang ating tuwa at galak. Mga kapatid, sumunod tayo muli sa ating Panginoon at tayo ay magpabasbas sa Kanya. Sa mga pagkakataon na hindi natin inuna ang Diyos sa ating buhay, hilingin muli natin ang Kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos, na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbaban, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaw ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangaangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan.
malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran. Ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yahong angad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yawong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambulo, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at inihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung panong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyong silang suwayin, sapagkat sa mga katulad nito ay naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan niyo,
Ang sino man hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya. At kinanlong ni Jesus ang mga bata, at pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, magandang araw po muli sa inyong lahat at Blessed Sunday po sa inyong lahat. Tayo po ay nagagalak dahil ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng Santo Niño. At tayo po mga Pilipino, napakalalim ng ating debosyon sa Santo Niño. Dahil isa sa mga unang larawan na nakarating sa ating bansa, ang larawan ng Santo Niño. Ito po ay isang regalo na binigay kay Raha Humabon at sa kanyang asawa noong sila ay mabinyagan bilang mga Kristiyano. Pakaraming mga milagro ang nangyari at naranasan ng mga tao dahil po sa Santo Niño. Ako din po ay meron akong personal na naranasan na himala dahil sa aking pagdedebosyon at pananalangin sa Santo Niño. Kaya kung kayo po ay meron ding debosyon sa Santo Niño, ipagpatuloy niyo po at naway ang ating dasal at dalangin maging mas mabuti at maging mas banal tayo sa pamamagitan ng ating pagdarasal, pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang tanong ko lang po sa inyo, sino po ba sa inyo ang gustong tinatawag na matanda? Di ba wala? Kahit na alam po natin na matanda na tayo, kayo po ay mga senior na, isa sa mga pinakaayaw po natin narinig yan sa ibang tao, ay ang tanda niya. Nagagalit tayo, naiinis tayo. Sino po yung mga gusto lang na matawag na matanda? Yung mga humihingi ng discount. Hindi po ba? Pero kung wala naman pinag-uusapan na makakalibre ka o makakabawas sa iyong babayaran, ayaw po natin na tinatawag o tinitignan bilang isang matanda. Ako lang nga po, nung po minsan, meron po lumapit sa akin, sabi niya, Father, ang bata niyo lang po pala, no? Bakit po sa TV, itsura po kayong matanda? Father, hulaan ko po kung ilang taon na kayo. Sige nga po, sabi ko dito sa babae, ilang taon na po ako? Siguro po, Father, mga 50 years old na po kayo. Sabi ko po, pumikit po ako, nagdasal, Panginoon, salamat po, mabait ako. Kung hindi, nilibing ko na yung matandang ito, sabi ko, no? Kasi po, 30 years old pa lang po ako noon. Tapos sasabihan ako, 50 na daw ako. Sino bang hindi maiinis at magagalit? Di po ba? Kasi ang tingin natin sa mga matatanda ay malungkot. Ang isip natin, pag tumatanda ka, pumapangit ka. Di po ba? Kaya nga po, ayaw natin na tinatawag tayong matanda. Ayaw natin nakikita tayo bilang mga tumatanda. Kaya naman po kung ano-ano yung ginagawa ng napakarami sa atin para mag-itsurang bata, para wag kaawaan at para gumanda-ganda. Hindi po ba? Kamukha po nung isang kwento nung minsan. Meron din pong isang matandang babae. Pumunta doon sa doktor. Sinabihan siya, Dok, po ba yung magagawa niyo sa akin para mag-itsurang bata ako muli? So sinulat po lahat ng doktor ang kailangan gawin. Kailangan niyang pa-facelift, mariritoke yung kanyang ilong, no? Buburahin po yung kanyang kilay, lalagyan ng bagong kilay, aayusin yung kanyang panga, magpapa-liposuction siya. No? Pagkatapos po ay tinanong naman ng babae, sabi niya, Dok, magkano naman po ang gagastusin nito? Sinulat po ng doktor, kinompute niya, sinulat niya, ito po, misis. At pagkakita po, nabigla, ito pong babae, mahigit po 1,000,000. Kaya sabi po nitong babae, Dok, wala na po bang mas mura dyan? Sumulat po itong doktor, binigay sa misis, 20 pesos. Dok, yan po yung gusto ko. Ano po yan? Sabi po ng doktor, misis, bumili na lang kayo ng chupon. Sipsipin nyo, magmumukha kayong baby. No? Yun yung mas mura. Pero hindi po ba mga kapatid, di naman ibig sabihin, pag nag-itsura kang bata, ay magiging feeling bata ka muli. Mas mahalaga po sa atin yung karanasan na parang bata ka muli kesa doon sa itsura kang bata.
magkaiba yung itsura doon sa nararamdaman at nararanasan. At yan yung isang nakakalungkot na katotohanan sa ating lahat, na napakarami sa atin nung bata ay nagmadaling tumanda, pero nung tumanda sila po ay nananaginip, nangangarap at inaasam na maging bata muli. Napakarami po sa atin gusto agad-agad magkaroon ng pera. Kaya naman, anong ginawa? Sinakripisyo nilang kanilang lakas, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pagkabata para magkaroon ng kayamanan. Pero anong nangyari? Nung nagkaroon ng kayamanan at kapangyarihan, nung umangat na sa buhay, ano po ang hinahanap? Gustong maibalik ang dating lakas, gustong maibalik ang dating kalusugan, gustong bumalik sa pagkabata. Mga kapatid, hindi na po natin maibabalik ang panahon. Hindi na natin maibabalik ang dating itsura. Pero posible pa rin ang maranasan natin ang maging bata muli. At yan din po ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Actually, it is a command of Jesus to become like little children. Not by appearance, but with our behavior, with our disposition, with how we act, with how we talk, with how we live our lives. Dahil ano po ang sabi ng ating Panginoon? Kung tayo daw po ay magiging mga maliliit na bata, tayo ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang makikita nyo naman po sa Ebanghelyo, sino po ang mga binasbasan ng ating Panginoon? Ang mga maliliit na bata. Napakarami po sa atin, di ba? Yan yung inaasam, yan yung hinahanap sa buhay, that we would feel blessed. We are trying to find God's blessing. At binibigyan po tayo ng pamamaraan ng Diyos. Paano ikaw ay pagpalain ng Diyos? Maging kang maliit na bata sa harapan ng Diyos. Pero yun po yung tanong, how can we become like little children? Well, we follow the example of these people who approach the Lord. Sila po ay nagpaakay kay Jesus. Sila po ay nagpayakap, sila ay nagpabuhat sa Kanya. Di po ba? Yan po yung ugali ng isang maliit na bata. Pansinin niyo po, pag meron po kayong alagang maliit na bata, sila po ay palaging nagpapabuhat, nagpapayakap, nagpapaakay sa inyo. My dear friends, we become like little children if we allow God to embrace us, if we allow God to carry us, to take us into His loving arms. Huwag po kayong mahiya. Kahit na po tayo ay matanda na, pwede pa rin tayong yakapin, akayin at buhatin ng Diyos. Di po ba yan ang pangako ni Yahweh? Kung mababasa niyo po sa libro ni Propeta Isaias, that even in your old age, I will carry you. Bakit hindi tayo nagpapaakay sa Diyos? Ito ay dahil sa ating katigasan ng ulo. Pag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, when we try to live life independently, far from God. Pero tingnan niyo po kung ano yung nagiging epekto pag tayo ay lumalayo sa Diyos. When we assert our own freedom, pag gusto natin na tayo ay malaya, mag-isa, kala po natin nagiging madali ang ating buhay. Pero hindi po ba, diyan lang nagiging mas mabigat at mas mahirap ang ating karanasan. Mga kapatid, napapagod po tayong lahat. Mga kapatid, nahihirapan tayo minsan sa buhay. Kapatid, minsan tayo ay nalilito, naliligaw. Minsan hindi natin alam kung anong ating gagawin. Tayo ay dumadaan sa mga ganitong karanasan. Tayo ay pinapaalalahanan. Hindi ka namang kailangan mag-isa. Lumapit ka, bumalik ka sa Diyos, magpaakay ka, maging ka maliit na bata. At manunumbalik ang iyong lakas, manunumbalik ang iyong tuwa, at mapupuno ka ng kapayapaan. Kita niyo po, binibigyan tayo ng halimbawa ng Diyos. Kahit na Diyos siya'y dumaan sa pagkabata. Dahil ano po ba ang tinuturo nito sa atin? Na hindi tayo magiging ganap na tao kung hindi tayo dadaan sa ating pagkabata. To become fully human, we must embrace our childhood. Nakita po nila sa psychology na yung mga tao na nagkaroon ng traumatic childhood, pagtanda po nila, naging abusado sila. People who had a sad childhood have become dysfunctional people. Totoo po, yung mga iba na dumaan sa isang malungkot na pagkabata,
dahil sa iba't ibang masasakit na karanasan. Maaaring bata pa lang po sila. Sila ay pinarusahan. Di ko po alam sa inyo kung meron bang mga iba na pinaluhod sa munggo o nilagay sa sako, tinali. Maaari yung mga iba, pinalo. Meron po mga iba, habang sila ay lumalaki, palagi silang pinapagalitan, minumura. Meron din po mga iba, nakakalungkot man sabihin, sila po ay iniwan, sila po ay pilit na pina-abort, pinamigay. Umaaring bata pa lang sila dahil po agad namatay ang kanilang mga magulang, napilitan silang magtrabaho na agad. Nagkaroon ng malaking responsibilidad para alagaan ang kanilang mga kapatid. Wala silang choice. Wala silang mapili kung hindi kailangan nilang lumaki agad to take the role of becoming parents to their siblings. Kung minsan, yan po ay nakakasugat sa damdamin ng isang tao. Pag ang isang tao ay nakaranas ng kalungkutan nung siya'y bata pa, dinadala po niya yan hanggang pagtanda niya. And sometimes, people believe that when they were hurt as little children, that nobody loves them. Di po ba? Nung tayo mga maliliit na bata, kung tayo'y nasaktan, pagtanda niya, yan yung naiisip niya, na walang taong nagmamahal sa kanya. Kaya naman, siya'y nakakasakit sa iba. Yan ang dinadala na sakit at lungkot ng ibang tao. Pero mga kapatid, hindi naman natin kailangan dalhin yan. Kung hanggang ngayon, hindi mo makalimutan ang masakit na kahapon, alay natin sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon. At tandaan mo, merong isang nagmamahal sa iyo, ang Diyos. Nandiyan ang Diyos, hindi ka iniiwan. Nandiyan ang Diyos hanggang ngayon. Balikan mo ang iyong nakalipas. Tingnan mo ang mga napakaraming grasya at pagpapala na binigay niya sa iyo na hindi nagkulang ang Diyos habang ikaw ay tumatanda. Kung kailangan mo makakatanggap sa iyo, yayakap sa iyo, nandyan ang Diyos. Handa kang tanggapin, handa kang tulungan, handa kang palakasin. May ginawa po silang pag-aaral, isang statistics. Hinanap po nila sino mga pinakamabait na bata sa buong mundo. At alam niyo po kung ano yung nadiscover nila, ano yung naging resulta. Ang mga pinakamabait na bata po ay yung mga anak na mga Eskimo doon po sa Alaska. Ang tanong, bakit po naging napakabait na mga batang ito? Kasi po, ang mga magulang na Eskimo, hindi po nila sinisigawan yung kanilang mga anak. Ang paniniwala po ng mga magulang na Eskimo, hindi mo kailangan pagalitan ang bata para tumino ito. Merong mabuting paraan para disiplinahin ang bata. Nauunawaan po ng magulang na Eskimo na ang bata hindi pa buo ang kanyang kaisipan. Kaya nga po, pag nagkakamali ang bata, agad pinagsasabihan ng mabuti, inaalalayan, niyayakap, hindi po nila sinisigawan. Napakagandang aral po nun, no? Na may epekto po ang masamang salita sa atin. Pero, kung gusto mo rin magkaroon ng mabuting bunga ang buhay mo ngayon, kailangan kang makinig sa mabuting salita. At ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Gusto mo magkaroon ng mabuting bunga, resulta ang iyong buhay, pumunta ka sa salita na nagkatawang tao, si Jesus. Mga kapatid, naghihintay ang Diyos sa atin. Nagkamali ka man, meron kang masamang pinagdadaanan, hindi ka huhusgahan ng Diyos. Sa halip, papatawarin at papatawarin Kanya. Nauunawaan ng Panginoon ang iyong pinagdaanan. Dahil pinagdaanan din niya yan. Minsan din siya naging bata at nakaranas din siya ng mga pagsubok at paghihirap. Kaya huwag tayong mag-alangan, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Nandiyan ang Diyos na naghihintay sa atin para tayo'y muling yakapin at pagpalain. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwan namin sa kapistahan ng Banal na Sanggol,
Paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain. At ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. At ang anak mong di naiiba sa amin, siya'y pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya at ang iyong salita at ang iyong sarili, aming nakikita. Sa pamamagitan niya at ng iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo'y magkaisa manalangin sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng hangin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sayang kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapagpagaling sa iyo. Patawarin ninyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pangkaluluwa. Isipin po natin at ipagdasal ngayon ng mga kapatid nating may sakit o kapansanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban.
Pagalingin mo sila tuwing sila'y nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ang kanilang pamilya, ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na sinilang na mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko niyo yung mga ulo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Itulot nawa ng Diyos na magkaroon kayo ng pagpapahalaga sa mga kabataan tungo sa ikabubuti ng simbahan at lipunan. Amen. Gawin niya nawa kayong mga natatanging kasangkapan sa pagpapataguyod ng kapakanan at pag-unlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpalaan nawa ng buhay na walang hanggan ng iyong mga pagsisikap. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
For Mass. Almighty and ever-loving God, I approach the sacrament of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. I come sick to the Doctor of life, unclean to the fountain of mercy, blind to the radiance of eternal light, and poor and needy to the Lord of heaven and earth. Lord, in your great generosity, heal my sickness, wash away my defilement, enlighten my blindness, enrich my poverty, and clothe my nakedness. May I receive the bread of angels, the King of kings and the Lord of lords, with humble reverence, with the purity and faith, the repentance and love, and the determined purpose that will help to bring me to salvation. May I receive the sacrament of the Lord's body and blood, and its reality and power. King God, may I receive the body and your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born from the womb of the Virgin Mary, and so be received into his mystical body, and numbered among his members. Loving Father, as on my earthly pilgrimage, I now receive your beloved Son under the veil of a sacrament. May I one day see him face to face in glory, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Let us all rise and sing our entrance hymn. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, that we can be seen more worthy once again to celebrate the sacred mysteries, let us first acknowledge our sins, failures, the times that we have fallen into the temptation of the devil.
I confess. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Look kindly, Lord, we pray, on the devotion of your people, that those by self-denial are restrained in body. May the fruit of good works be renewed in mind. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Jonah. The word of the Lord came to Jonah a second time. Set out for the great city of Nineveh, and announce to it the message that I will tell you. So Jonah made ready and went to Nineveh according to the Lord's bidding. Now Nineveh was an enormous large city. It took 3 days to go through it. Jonah began his journey through the city and had gone by a single day walking, announcing, 40 days more, and Nineveh shall be destroyed. When the people of Nineveh believed God, they proclaimed a fast, and all of them, great and small, put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in the ashes. Then he had this proclaimed throughout Nineveh, by decree of the king and his nobles. Neither man nor beast, nor cattle nor sheep, shall taste anything. They shall not eat, nor shall they drink water. Man and beast shall be covered with sackcloth and call loudly to God. Every man shall turn from his evil way and from the violence he has in hand. Who knows
God may relent and forgive, and withholding his blazing wrath, so that we shall not perish. When God saw by their actions how they turned from evil way, he repented of the evil that he had threatened to do to them. He did not carry it out. The word of the Lord. Thanks be to God. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. A heart contrite and humble, O God, you will not spurn. Have mercy on me, O God, in your godness. In the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and of my sin cleanse me. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. For you are not pleased with sacrifices. Should I offer you a burnt offering, you would not accept it. My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a heart contrite and humbled. O God, you will not spurn. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. Please stand to honor the gospel. Glory and praise to you, O Lord Jesus Christ. As in our heart, and now we listen to your glory and praise to you, O Lord Jesus Christ. Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, for I am gracious and merciful. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the queen of the south will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. If there is something greater than Solomon here, at the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Amo. At sa inyo po, aming mga bisita, welcome po sa ating parokya. Sana po hindi kayo naligaw sa inyo pong paghahanap dito sa parokya. At kami ay palaging masaya pag meron pong mga dati naming tagapanood, ngayon ay
physically na, personally na nakakasama namin sa banal na misa. Ang tanong, masama po bang humingi ng sign sa Diyos? Ano po sa tingin niyo? Is it wrong to ask God for a sign? Bakit narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, napakasama ng henerasyon na ito na humihingi ng tanda. Sigurado tayong lahat, minsan o madalas sa ating pananalangin, nakahingi na rin tayo ng sign o tanda sa Diyos. Merong mga humihingi ng sign na kung sila ba ay para sa abroad o dito lang talaga sa Pilipinas. May humihingi ng sign na kung sila ba ay susubok muli na mag-board exam dahil minsan na silang nabigo, nag-fail, o kahit hindi na, baka merong ibang trabaho, ibang bukasyon ang gustong pagawa ng Diyos sa kanila. Meron din po na humihingi ng sign kung sasagutin ba nila ang nanliligaw sa kanila. Kung siya na ba ang dawan, ang kanilang Prince Charming, ang taong magpapasaya sa kanila. Meron din po mga misis na humihingi ng sign sa Diyos kung totoo ba yung kanilang kutob. Kung talaga bang niloloko sila ng kanilang mga asawa. Masama ba talaga na humingi ng sign sa Diyos? Bakit sinabi ni Jesus na napakasama ng mga humihingi ng tanda? Para po masagot natin ang tanong na ito, kailangan nating unawain that in the Bible, there are two kinds of signs. May dalawang klase ng tanda sa Biblia. The first kind of signs are what we call signs and wonders. And the second kind of signs are what we call signs of guidance. Ano ang mga signs and wonders? Sila yung mga napangyayari ng Diyos. Sila yung mga imposible na kayang gawing posible ng Diyos. Ito yung sign na hindi dapat natin hingin sa Diyos. Kung matatandaan niyo po, yan ang nire-request, hinihingi, gustong patunayan ng demonyo na dapat gawin ng ating Panginoong Hesukristo nung tinutokso siya ng masama. Diba? Sabi po ng demonyo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpahulog ka dito sa gusaling ito. At ikaw ay hindi naman papabayaan na mga anghel ng iyong Ama, hindi ka mahuhulog, hindi ka masasaktan. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanya? Na hindi tama na subukan mo ang Panginoon. It is not right. You should not put your God to the test. So, hindi tama na humingi ng mga ganitong klaseng tanda. Kung tayo man ay nagdududa sa Diyos, huwag mo sasabihin, Panginoon, kung totoo ka nga, pagalawin mo ang araw. Panginoon, kung totoo ka nga, magpakidlat ka. Hindi dapat nating gawin ito sa Diyos. Dahil tayo ay gawa lamang niya. Pag tayo ay nagre-request ng ganitong imposible para patunayan lang niya na siya'y totoo, anong pinapakita natin? Na tayo ay mayabang. Na tayo ay hambog. And remember, what is written in the Bible, that after the pride comes the fall. Ang mga nagmamataas, ang nagmamayabang, ay babagsak at babagsak. Pero, hindi po masama na humingi dun sa pangalawang klase ng tanda. Signs of guidance.
it is okay to ask God for signs of guidance. Actually, isa pa nga pong tawag dito ay confirmation of what God wants us to do. Ito po yung magandang hingin sa ating dasal at panalangin sa Diyos. Dahil mababasa niyo po sa sulat ni Santiago, chapter 1, verse 15, if any one of you lacks wisdom, he or she should ask God, who gives generously to all. Kung nangangailangan ka ng gabay, karunungan, katalinuhan, magtanong ka sa Diyos, humiling ka sa Diyos. Ano pa ang turo ni Jesus? Matthew chapter 7, verse 7. Ask, and you shall receive. Paglitong-lito ka na. Huwag ka lang humingi, pero magtanong ka at sasagutin ka ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, nagpapakita naman sa atin ng tanda araw-araw. There are 3 ways that God shows signs to us. Shows His presence to us in 3 modes, in 3 ways. Una, sa mga salita niya sa Biblia, biblical instruction. Pangalawa, sa Espiritu na naggagabay sa ating puso, the Spirit leading our hearts. At pangatlo, sa ating mga karanasan sa buhay. Through your circumstances and experiences in life, God is talking to you. God is showing Himself to you. Di ba? Ako po, kinwento ko na sa inyo. Humingi na rin po ako ng sign sa Diyos. Dumating din po sa punto ng aking buhay. Ako po ay nalilito. Kung ako ba talaga ay tinatawag ng Diyos sa pagkapari. Siyempre, sayang naman po ang kagwapuhan ko, no? Baka mahulog lang po ang loob ko o may mahulog po ng loob sa akin. Kaya nga, sabi ko, Panginoon, talaga ba ako sa pagkapari? At ano po yung sign na hiningi ko? Sabi ko, Lord, kung talagang para ako sa pagkapari, magpakita ka ng tsokolate. At tsokolate nga po ang binigay niya sa akin. Hindi lang po isa, nagbigay po ng 1 sakong tsokolate. Kaya nga po ngayon, umuulan din ng tsokolate. Marami po nagbibigay sa akin. Ano ba sinasabi? Palagi kong pinaniniwalaan na ayaw akong palabasin ng Diyos. Gusto niya akong magpatuloy sa aking misyon. So mga kapatid, huwag tayong matakot na humingi ng tanda sa Diyos. Hindi naman talaga masama ang paghingi ng tanda sa Kanya. Pero yun ang tanong, kailan nagiging masama ang ating paghingi ng tanda sa Diyos? 2 bagay lang po, 2 pagkakataon. Una, it is wrong to ask God for a sign if you ignore God's given signs. Meron nang binigay na tanda ang Diyos eh. Pero bakit nagiging masama tayo? Kasi ayaw natin tanggapin, ayaw nating pansinin. Ano po sa tingin nyo, bakit ang dami pong na-aksidente sa daan? Meron po mga iba nasasagasaan. Meron po mga iba nagkakabungguan. Isang dahilan po, hindi po pinapansin yung mga tanda, yung mga signs. Nakikita na nga, bawal tumawid dito, nakakamatay. Ano pong ugali ng Pilipino? Doon pa tatawid. Hindi po ba? Nakikita na bawal umihi dito. Saan po iihi? Doon sa mismo na tinuturo, bawal umihi dito. Nakikita na bawal magtapon ng basura, magtatapon pa rin. Hindi po ba masamang ugali yun? Pinapakita na nga sa iyo, sinasabihan ka, sige ka pa rin ng sige.
doon nagiging masama ang paghingi ng tanda. Pero, nagiging masama ang paghingi ng tanda kung pagkatapos ka ng bigyan ng tanda, nagpapatuloy ka pa rin sa masamang ugali mo. Mga kapatid, para saan ang mga tanda ng Diyos? Yan ay binibigay ng Diyos para iwasan natin ang masama at sundan natin ang mabuti. Dahil ang masama ay kamatayan at ang kabutihan ay buhay. May dahilan bakit sinabi ng ating Panginoon sa atin, ang tanda na ibibigay sa inyo ay ang tanda ni Jonas. Ang kanyang pangangaral, ang pangangaral ni Jonas sa mga tao ng Ninive. Kasi po, nung unang panahon, ang mga nakatira doon sa Ninive, ito po yung mga taong mananakop. Ang dami po nilang mga bansa na pinasukan, sinakop, inalipin. At alam niyo po kung anong ginagawa ng mga tao ng Ninive para katakutan sila. Lahat ng mga taong madadakip nila, puputulin po nila ang kanilang mga ulo. At kukolektahin po nila ang kanilang mga ulo, ilalagay sa labas ng syudad. Gagawa po sila ng isang tumpok o pyramid at susunugin po nila mga ulo. Hindi po ba napakasama nila, napakarahas nila? Yan ang dahilan bakit po ang propeta na si Jonas, ayaw po niyang pumunta dito sa mga tao ng Ninive. Inutusan siya ng Diyos, Panginoon, ikaw na lang. Baka putulin yung ulo ko. Pero ito po yung milagro. Nung sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos, nangaral siya, nung narinig lang nila ang kanyang pagsasalita, nakonsensya sila at nagbago ng loob ang mga taong ito. Mga kapatid, baka naman naririnig natin ang salita ng Diyos. Nagpapatuloy pa rin tayo sa ating paggawa ng mali. Dito tayo huhusgahan ng Diyos. Suriin natin, tingnan natin ang ating buhay. Saan ba nagpaparamdam ang Diyos sa akin? Kung umiiyak ng umiiyak ang misis mo at nai-stress na ang mga anak mo sa iyo, hindi pa ba isang sign yan na kailangan ka nang magbago at tigilan mo na yung iyong mga ibang karelasyon? Kung may nararamdaman ka ng kirot sa iyong pangangatawan, hindi mo pa ba nakikita na isang tanda yan na kailangan mo ng tigilan ang iyong unhealthy lifestyle o mga bisyo? Kung nai-stress ka na, sumasakit ang ulo mo, baka sign na yan na kailangan mo nang iwanan yung iyong trabaho, hindi na nakakatulong sa iyo. Mga kapatid, hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa pagpapaalala sa atin. Ang dami niyang ginagamit na paraan para tayo'y makausap. Nandyan ang salita niya. Nandyan ang ibang tao. Nandyan ang karanasan natin. Nandyan ang iyong espiritu. Kaya nga, may nararamdaman ka sa iyong kalooban, ang iyong konsensya. Yan ay boses din ng Diyos. Kailan ka nagiging masama? Pag nakita mo na yung tanda ng Diyos, pero binabaliwala mo pa rin ang kagustuhan ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin maunawaan na hinding-hindi tayo magiging masaya kung ang sinusundan lang natin ay ang ating kagustuhan at hindi ang kagustuhan ng Diyos. Gusto mo bang tunay na maging masaya, payapa,
Gusto mo bang magkaroon ng isang matiwasay na buhay? Buksan mo ang iyong mga mata, ang iyong tenga, ang iyong isip, ang iyong puso. Nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon. God is giving you a sign. This is the sign. Please follow His will so that you can receive abundant graces and blessing. Amen. Tumayo po tayo. Ating ialay sa Diyos. Let us offer our prayers and petitions to the Lord. And for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the leaders of the Church may work tirelessly in bringing God's message of repentance to those who seek the Lord with a sincere heart. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That this season may be a time of renewal and conversion, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That like the citizens of Nineveh, we may renounce our evil ways and turn to God with a humble and contrite spirit. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us also include in our intention a thanksgiving of Adring Boy Ariel Joel and Randy Pangsanhan, Ramil Janet Vincent Earth Mangay, RV Lawrence Soriano, Vanessa Joy Buena Marie Bonus, Brian Vertisa May Vion Alistair, Vian Amity Bondo, Andy Don Merita Pineda and family, Maylene Duman Ang, Charon Almadero, Adige, Monica Jardine and family, Arlene Paloma and family, Jocelyn Lumbad and family, Angelita Abuan and family, Pauco family, Felix Giao, Luz Nucum and family, Ravacal family, Rolando Biteranta, for the special intention of Desiree Cruz, Cecil Pauco and family, Will Rock, Mirna Pia and Wilmer Hortiliano and family, for the quick recovery and healing of Carmina Placido, Vicky Ravacal, for the death anniversary of Jimmy Pineda, and for the eternal rest and peace of the soul of Rosario and Marlin Conrado Victoria, Fernando Jr., Carnacion James Fitzgerald, Isabel Fortunato Rodolfo Francisco, Rogelio Julio Obuan, Joyce R.V., Alejandra Felix Demetria, Veronica Catherine Leslie Rexon Jopay, Fidela Armando Carlos Alan Agosto, Alicia N. Eugenio. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father of all, you gave us the sign of Jonah to foreshadow the coming of your Son. As from all eternity you willed his resurrection, associate us with him forever. We ask this through Christ, our Lord. Amen.
Pray now, my dear friends, that my sacrifice and Please yours stand. may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. We offer to you, O Lord, what you have given to be dedicated to your name, that just as for our benefit, you make these gifts a sacrament, so you may let them become for us an eternal remedy. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from the disordered affections, they may so deal with the things of this passing world, as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints, we praise you as without end. We now acclaim. Fount of all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever.
Full of trust and confidence, your loving Father, let us now pray to the words that Jesus taught us. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng sama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you, peace with you, peace with you, peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. My dear friends, behold our Lord and Savior Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. O God, who never cease to nourish us by your sacrament, grant that the refreshment you give us through it may bring us unending life. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your heads and pray for God's blessing. Watch over your people, Lord, and in your kindness cleanse them from all sins. For if evil has no dominion over them, no trial can do them harm. We ask this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.